Exciting po yung round number 3 dahil magkalaban dito, walang iba kundi yung world champion na si Grandmaster Gukesh at yung world number 2 na si Fabiano Caruana. Ayan, talaga masusubukan na yung tibay ni Gukesh ngayon kung kaya niya talagang humarap sa mga top player na tulad ni Fabiano Caruana. Ano ba nangyari? Puti po si Gukesh nag D4, D5, C4, Queen's Gambit na dinecline yan, nag E6 lang. Tumira po ng Knight F3, nag Knight F6, nag Knight lang sa C3 at sinagot po ng Bishop B4. Ito po yung tinatawag nilang Queen's Gambit decline, Ragusin defense. Ayun, parang Nimso siya, no? Ang pinagkaiba lang may D5 na agad, tapos Bishop B4, parang Katalan pero hindi naka G3. Yan po yung tinatawag nilang ang Ragusin. Anyway, dito po, kinapture po ni Gukesh agad yung pawn sa may D5 na binawi ng pawn, tapos Bishop G5, ayan, no? Yan po yung nilalabas talaga yan, parang pin lang muna bago po E3 at i-develop yung Bishop. Anyway, pagkatira po ng Bishop G5, nag-H6 lang si Fabi. Napatakbo po at sinagot po ng Bishop F5. Tamang development lang. Ngayon, bakit nilalabas yung Bishop at hindi na lang muna nag-castling? Kasi may mga idea pwede pong magwala dito. Tapos, gusto mag-Knight D7 yan, pero gusto lumabas muna yung Bishop. Anyway, sinagot po yan ng Queen A4 ni Gukesh, no? Bakit pinipwersa niya po yung Knight C6? Ayan, kasi hataw din sa Bishop yun bukod sa check eh. At pagkatira po niyan, nag-E3 lang si Gukesh para makalabas na yung Bishop na sinagot. Agresibong G5. Ayan yung sinasabi ko, kaya yung mag-castling. Pagka G5, napatakbo sa G3 and then nag-castling. Pagka-castling, nag-develop ng Bishop. So, ang threat po niya, kakainin ito, libre. Kaya napilitan si Fabi, kinapture na po yung kabayo sa C3, binawi ng pawn, and then nag-Knight E7 lang. Ayan, iniwas na po yung kabayo na sinagot naman ng Knight lang sa may D2. Para sa yung Knight D2, dalawa yung nakikita ko eh. Siguro po prevent dito. Pangalawa, gusto po dito para may tatakbon dito yung Bishop. Kasi pwede pong atakihin yan at kulungan yung Bishop eh. Anyway, ang ginawa po dito ni Fabi, nag-Knight sa G6 eh. And after Knight G6, nag-Queen lang, bumalik. Wala na kasing ginagawa yun doon. So, bakit po siya bumalik? Baka pwedeng pumasok po dito. Or, in case man na magwala dito, pwede po siguro dito, atakihin yan. Tapos may konting hataw po sa may H1. Anyway, ang tinira po dyan ni Fabi, nag-H5 pa rin. In-H5 pa rin, inatake, at akala ko ang ititira po ito eh. Ang ginawa is H3. O, pagka H3, C6. Siyempre, tatakbo yung Bishop. Ayan, pinipressure po yung H5. Oh. Pagkatira po niya, nag-H4, umatras yung Bishop, of course. And then, tinirahan lang ni Fabi ng B5. Grabe, no? Puro pawn moves pinagagawa ni Fabi. Sunod-sunod, puro pawn. Para sa yung B5, para walang C5 or C4, no? Anyway, nag-A4. Ayaw maka-C4. A4 ako, pero solid lang A6. And after A6, tumira na po ng castling. Nag-rook naman po sa may E8 para ma-develop yung tore. Nag-rook naman sa E1 para preparasyon din. Baka sakali mabuksan. Ito pong E-file, no? May mga plano yan. Pwedeng gumanon eh. Tapos ito tulak. Anyway, nag-Queen E7. Talagang todo puwersa sa may E-file na sinagot ng Bishop F3. Tapos Bishop E4 lang. Ayan, pinapalit lang. Oh. So, pinapalit lang yung Bishop. At ang ginawa po dito ni Gukesh, bumalik. Si Fabi naman, bumalik din. Bumalik. At nagbalikan, nauwi sa tabla. Grabe. Oh. Alam niyo, natutuwa na ako sa laban nila eh. Kasi nga, grabe imbalance, so nagkakatake, sabay tinabla lang. Anyway, ibalik natin, no? Kung gusto daw po magpilit ng puti, siya yung may karapatan. Ang gawin niya daw pong play, mag-Knight B3. No, magna-Knight B3 daw, tapos tamang Bishop dito, tatalon yung kabayo doon. Lamang daw ng konti ang puti, kaso tinabla eh. Anyway, so sobrang bilis mo ng laban nito. Mabilis na tabla. May ipapakita akong laro na nangyayari sa Challenger Division. Ang bilis din natapos, promise. Eto, tingnan nyo. Laro po ito sa pagitan ni I.M. Lumiawi. Eto yung magaling mag-sacrifice. Kalaban niya po si Frederick Isben.
Isa pong grandmaster yan from Germany, one of the top player ng Germany. At ako po ay talagang nagulantang sa pangyayari dito. Kasi, eto, tinira po ni Miao Yi yung E4. Sinagot ng E6 French. Ang tinira ni Miao Yi, D4, pagka D5, kinain lang. Context. So, equal lang po yan yung tinatawag ng French exchange variation. So, very equal lang. Knight F3, Knight F6, Bishop D3, Bishop D6, nag-castling lang din. Nag-Bishop G5, Bishop G4, gayahan, no? Nag-Knight B dito, pero nag-H6 lang si Sven. Tapos, umatras, tapos nag-Knight D7. Pagka Knight D7, C4. Abay, kinapture lang po yan, binawi, and then Knight B6 pinapalit. Tumira po ng Knight E3, hitting the bishop, tumakbo sa E6. At pagkatapos sa E6, nag-bishop C2. Anong plano? Baka gustong ganun, mamatihin, no, pag nawala yung kabayo. Anyway, nag-rook E8 lang yan. Pagka rook E8, nag-queen D3 na nga, nasinagot lang ng C6. Para saan? Kasi pag kinapture mo, takes, ayun, no, tatakbo lang dito. Goods lang daw siya doon. Sige, chumek ka isa lang. Hanggang isang check ka lang naman. So, ang ginawa ni Miao Yi, hindi chumek ng rook E1, and then nag-Knight D7, tumira po ng Knight F5, hitting the bishop, tumakbo, and then tumira ng Knight E5. So, eto daw po ay very equal. Move 17 pa lang ito, ah. Very equal, ah. Tingnan nyo ginawa. Ang gulat ka eh. Nag-Knight X E5. Siyempre, binawi po yan. And very equal pa rin. Tapos, tumira po ng G6. Ayun. Bakit po siya nag-G6? Kasi pag hindi ka nag-G6 yan, eto po yung gagawin. Magna-Knight takes H6, pagka pawn takes mo, bishop takes, pagka-capture mo, mati doon. Bakit? Kasi may bishop dito sa F8. Kaya po napilitan po yan mag-G6. Ngayon, pagka G6, okay pa rin, equal pa rin. Tama yung G6 eh. Yan ang natatanging depensa yan eh. Ngayon, tumakbo yung kabayo. At pagkatakbo ng kabayo, dito na po talagang lumabas yung hiwaga ng chess eh. Kasi pagkatakbo ng kabayo, ang simpleng tira, bishop G7. Yan yung ginawa. Ngayon, tumira po ng knight pinin. O, nakapin. So, dito daw po, ang pinakasimpleng gagawin lang, mag-G5. Pagka G5 tatakbo, ayan, medyo, well, parang lamang ng konti ang puti. Pero, hindi naman ganun ka lala, no? Lamang na konti lang. Pero eto isang Super GM. Super GM yan, 32 minutes on the clock pa siya. Tingnan nyo yung ginawang blunder. Pangbatang blunder. Bishop F5. Ako'y talagang nagulat at nabigla sa tiradang iyan po. Nakakabigla yan. Bakit? Kasi, pagka bishop takes F6, eding isay. Isang pyesa. Putik. Anong meron? Isa-isahin natin to. Ang ginawa po dyan, nag-bishop takes E4 eh. So, pagka bishop takes E4, kinain yung reyna, o napilitan, kainin muna yon, and then, ang ending po is queenless, di ba? Bago ko ituloy yan, ano bang mangyayari pag kinapture ito? Pag kinapture mo kasi may takes. Pagka-capture mo ganun, knight takes. Oh, wala. Pagka king H8 mo, queen takes F5 na nga lang muna eh, sa kakakainin na ganyan eh. And that is already one piece up. Grabe. Ano pang pwedeng itira? Wala na talagang maitira. Pag ginawa mo naman is, let's say, nag-rook E5 ka, kakainin reyna mo. Diba? So, basically, yung bishop F5, after bishop takes F6, one piece daw agad. Walang kabuhay-buhay. Grabing blunder yun. Sobra. Obvious naman yung bishop takes F6. Nangyari sa kanya. No? Tingnan mo, kahit Super GM, nagba-blunder ng simple. No? Kaya ako, tanggap ko eh. Na malakas ako magkamali. Kasi kahit sino nagkakamali. Ako nga, pogi lang eh. Nagkakamali. Anyway, bishop takes E4. Kinapture yung reyna. At hindi po makapture yung reyna dahil with a capture with a check. Kaya napilitan, kainin muna yung tore. Umiwas lang yung reyna. Umatras yung tore. Umatras din yung bishop. Sinagip. Tumakbo, kinapture pala. Hindi tumakbo, tinakes. And then capture. At hinamon. Gumanon. Lumapit lang. Tumakbo noon. Pinalit lang. At nag-resign na po.
Bakit? Kapalit po ng Reyna to. Kasi mapipesa kayo palit yung isa. O, ayan, lumiliit na po. O, kumukunti na lang, nasisimplify na. Walang enough na compensation. Reyna yan. Manghihinain yan later. O, let's say, takbo ka. O, kahit Bishop C3 na lang. Di ba? Punta ka dito. O, papasok na ganun. Reyna yan. Nakakabigla yan, no? Grabe. By the way, ginawa ko yung video na ito, ongoing pa po yung ibang laban, kaya hindi ko po mapakita yung standing, ha? Ayan po, naglalaro pa si Pragnananda at Arjun Erigaisi. Sino ba yung mga naglalaro? Si Noderbek, naglalaro pa. Ayan. Pero tabla na po si Anish Giri sa kasi Fedosib. Ito pa pala, Luke Mendonca at Pentala Harikrishna. Tabla din si Wei at Kamer. Manporis Sarana tabla. And of course, yung inanalyze natin kanina. Tabla din. So, ang standing, wala pa. Hindi pa malinaw kasi naglalaro pa iba. Anyway, abangan nyo po yung mga susunod po natin mga videos. Muli ito po yung Coach Speedy Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. At don't forget to like and share, follow, and subscribe. Thank you again. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.